Alright, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Diretso na po tayo dito sa ating pagsusuri, paghihimay-himay na maaaring mga mangyari dito sa ating konferensyang ito. Specifically, dito sa bandang baba. Kasi itong bandang baba, ito yung magsasabi sa atin kung kukumpletuhin na o makukumpleto na yung top 8 o sasabit pa ang terra firma sa dulo. Ayan. Kaya yan ang ating tanong no? May pag-asa pa ba ang terra firma? Okay? Ano ang magiging kapalaran nila? Kung sila'y mananalo, sila'y matatalo. Alright? So, yan ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Samantala, bago po tayo magsimula, update lang tayo sa mga nanalo kanina, no? NLEX Road Warriors versus Titan Ultra. Nanalo po ang NLEX 123-112 sa overtime. Ay nakakuha na sila ng kanilang twice to beat advantage. Sila po ang unang-unang team na nakakuha ng twice to beat advantage dahil 10-2 na po sila. Last game na po nila kanina, 10-2 ang kanilang final record. So sila po ang unang team nakakuha ng twice to beat advantage. Sa laban ng Magnolia TNT naman, panalo po, nagwagi po ang Magnolia 106-94 over TNT Tropang 5G. Okay, ano mga epekto ng mga laro na yan sa ating team standings? Okay, nanalo po NLEX, katulad na nga ng akin nabanggit. Ang NLEX po nakakuha na po ng twice to beat advantage. They're on top of the standings, 10-2. Barangay Ginebra, rain or shine at 8-3. Still working out on their twice to beat advantage dahil at least 9, no? At least 9 para makakuha ka ng 9 or 10 wins, ano? At the most 10 wins. Okay, pero kasi itong Ginebra at saka rain or shine, 9-3 na lang ang the best record na sagad na makukuha nila. So, isang panalo na lang makakakuha sila ng twice to beat. Samantalang ito Meralco, ganun din. Dalawa pa kasi ang kanilang laro, 7-3. Pwede pang mag 9-3 yan. So, pwede pa nila makuha yung kanilang candidate din sila para sa twice to beat advantage. Okay? Ngayon, itong susunod na mga teams, Phoenix, Magnolia, TNT, San Miguel, sama na natin ang Terra Firma dahil pwede pa sila. Ang Phoenix, pwede pang umasa sa twice to beat basta may mga malalaglag doon sa itaas niya. It's either or pwedeng Barangay Ginebra, rain or shine, Meralco at mag 8-4 sila. Kasi ang Phoenix, pwedeng sagad yan 8-4. Maipanalo nila yung last 2 games sila. Okay? Ang Magnolia 7 pa, hindi na yan, wala na yan sa twice to beat. Okay, kasi nga 9 ang kailangan. Pero pwede rin ang 8-4 katulad ng akin nabanggit kanina. Sa Phoenix pwede yan. Kung conditional po 'yun, ano? Merong mga malalaglag na teams na nasa taas po niya na magiging 8-4 din. Naasa siya na makatabla siya sa 8-4, huling kabit sa number 4. Okay? So, yan. Ang Magnolia, 7-5. Ang sagad niyan, 7-5 din ang TNT. Ano nangyari sa TNT? Mayroon na nga silang ball. Pero natalo pa rin sila sa Magnolia, no? Okay? Kulang yata sa local support, ano? Kasi, mahigit 50 ang inilaro o ipinuntos ni Ball, no? Anyway, 6-5 ang TNT. So, 7-5 yan. San Miguel pwede rin mag 7-5. At ang Terra Firma, pinakamasagad nila is 6-6. Okay? Ngayon, ang mga laro bukas, Phoenix, Macau, San Miguel, Terra Firma. Alam niyo ba mga kapatid, mga kababayan, ang pinakasusing laro para bukas na magsasabi sa atin kung kompleto na ang top 8 o hindi pa ay yung laro ng San Miguel at saka Terra Firma. Bakit po? Ang Terra Firma nandito sa number 9. Tama ba ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama, number 9.
pwede pa hong kumabit yan sa dulo, maging number 8. Kasama po niya ang San Miguel na meron pang dalawang natitirang laro. Okay? Yan. Hindi nyo na pwede isama TNT kasi at saka Magnolia kasi 7-5 na yan, ano? Although ang San Miguel pwede po mag 7 and 5, pero may possibility po ang San Miguel na mag 6 and 6, pwede rin pong mag 5 and 7. Mamaya titingnan natin yan mga kababayan, ano mga epekto niyan sa mga scenarios natin mga kababayan. Okay? So, ito yung laro bukas ng San Miguel at Terra Firma. Yan po ulit, inuulit natin yan po ang susi, no? Na para malaman natin kung kompleto na ba ang top 8 o hihirit pa ang Terra Firma mga kababayan. Okay? Alamin na ngayon natin kung ano-ano mga scenarios na lalabas kung sakaling manalo San Miguel, matalo Terra Firma, manalo Terra Firma, matalo ang San Miguel. Eto na po. Tingnan natin scenarios for SMB and Terra Firma game. Bukas po yan. Second game po yan. Unang senaryo po natin, SMB defeats Terra Firma. Ibig sabihin, nanalo o tinalo ng SMB ang Terra Firma. Talo po ang Terra Firma, panalo po ang SMB. Ang SMB at Terra Firma na record ngayon, tama ba ako? 5 and 5, 4 and 6. Tama, ano? Okay. So, kung titingnan natin ito, mga kababayan, okay? From here to here, ano nangyari? Nadagdagan 6 and 5 ang SMB dahil panalo sila, Terra Firma 4 and 7. Wala na pong usapan, sarado na usapan. Top 8 is complete. Pasok na po ang San Miguel. Terra Firma eliminated. Yan ang sitwasyon. Number 1. Basta't manalo ang San Miguel bukas over Terra Firma, wala na pong Terra Firma. Hindi na po sila makakapasok sa quarter or sa quarter finals, sa playoff, no? Yan. Mag-iiba ang usapan natin, okay? Kung ito ang mangyayari, kabaliktaran naman. Terra Firma defeats San Miguel Beermen. Okay. Ano ang magiging record, itsura ng record nila? From here, ayan yung current, to here. Magiging pareho silang 5 and 6. Okay? Ngayon, etong 5 and 6 na to mga kababayan, may sub-scenarios pa yan. 4. Okay, tingnan ngayon natin. Ito yung next games. Okay? Ito na kasi resulta ng lang laro ng San Miguel at saka Terra Firma. Okay? Ang magiging epekto niyan sa team standings ngayon is yung mga susunod na laro nila, mga kababayan. O, ano ngayon ang epekto ng mga laro nila, o yung mga next games sila ng Terra Firma at saka ng San Miguel. San Miguel, yung next game to isang game na lang ito kasi, no? Kasi ano na yun second to the last ng San Miguel at saka Terra Firma yung laban nila bukas, no? Okay, ito na yung last game nila. Kung matalo ang San Miguel do sa last game nila at manalo ang Terra Firma, ito ang magiging sitwasyon. Okay, ito yung record nila pagkatapos ng laro nila. Ito yung magiging record nila. Kung matatalo ang San Miguel, mananalo ang Terra Firma. Ano mangyayari? Kompleto na po ang top 8. Pasok ang Terra Firma sa quarterfinals. Laglag ang San Miguel. Yan. Okay? So, itong San Miguel, nanganganib-nganib pa. Okay? Kailangan nilang maipanalo yung laro nila bukas kung gusto nilang makapasok outright automatic sa quarterfinals. At sipain papalabas ang Terra Firma. Okay? Para wala na silang maging problema, outright pasok na sila kung maipapanalo nila yung laban nila bukas sa Terra Firma. Second scenario, mga kababayan. SMB, panalo ang SMB doon sa susunod nilang laro, which is Phoenix pala, no? Terra Firma, talo doon sa susunod nilang laro, which is Meralco.
Okay. Ito yung current nilang, yan yung resulta ng laban nila. Panalo ang San Miguel, 6-6. Talo ang Terra Firma, 5-7. Top 8 is complete. Sino papasok? SMB in, Terra Firma out. Okay, mga kababayan? Okay. Next. Okay, next scenario. Talo ang San Miguel Beermen. Talo rin ang Terra Firma sa Meralco. Talo sa Phoenix ang Beermen. Talo sa Meralco ang Terra Firma. Ito yung current, yung kanilang laban, yung resulta ng laban nila. Panalo po ang Terra Firma dyan. Okay? Ito ang magiging record nila. Final record nila. 5-7 San Miguel, Terra Firma 5-7 tabla. Okay? By the rule of the winner over the other rule. Okay? By virtue of the rule na winner over the other, top 8 is already complete. Sino papasok? Terra Firma is in, laglag ang San Miguel. Bakit? Kasi itong 5-6, linisin natin. Ito pong 5-6 na to, panalo po ang Terra Firma dyan over San Miguel. Kaya kapag ka nagtabla ulit sila, pareho silang talo sa Phoenix at saka sa Meralco. Pag nagtabla ulit sila in the final standings, winner over the other ang susundin. Walang quotient dyan. Dahil dalawa lang naman sila involved, winner over the other. Sino po ba nanalo doon sa Terra Firma San Miguel na laban? Di ba Terra Firma? So, pasok ang Terra Firma, laglag ang San Miguel. Okay? Next. Sunod. San Miguel, panalo. Terra Firma, panalo. Pareho silang panalo sa Phoenix at saka sa Meralco. Okay? Eto ngayon. There will be a possible 3-way tie with Phoenix if it loses to Macau Black Knights bukas. Laro nila yan. At saka sa San Miguel mismo. Okay? Nagtataka kayo, bakit Phoenix ang involved dyan? Hindi ba pwedeng Magnolia, TNT? Kasi po, yung Phoenix ang direktang kalaban ng San Miguel. Magiging magiging San Miguel Terra Firma yan kung hindi kasama ang Phoenix sa laban ng San Miguel. Kasi diretsang ang huli kasing laro ng San Miguel, Phoenix tsaka Terra Firma. Okay? Sila yung diretsong magkalaban, Phoenix tsaka San Miguel. Okay? Which is kasama rin dun sa tablahan. Maaaring magkatablahan. Buti sana kung nandun sa taas yung kalaban ng Phoenix o ng SMB o nasa ibaba yung kalaban. Walang problema, walang masyadong bearing. Pero ito kasi pareho silang may possibility na magtabla, sa same group, diretsang kalaban ng San Miguel, ang Phoenix, ganun din ang Phoenix sa San Miguel, kaya involved ang Phoenix diyan. Okay? Magnolia kasi yung last game nila, last game? Meralco. Ang TNT naman, Ginebra. So wala masyadong bearing yon, Involved ang SMB, kasama ang Phoenix, sila ang makakasama sa 3-way tie kasi involved ang last game ng San Miguel is Terra Firma at saka Phoenix. Okay? So ngayon, ano ngayon ang magiging itsura ngayon yan? Phoenix, ito yung current standing nila. Okay? So kung mananalo ang San Miguel 6-6, Terra Firma 6-6, kung matatalo ang Phoenix sa Macau Black Bears at sa San Miguel, kasi panalo nga San Miguel okay, yan. Dahil panalo ang San Miguel over Phoenix, kasi talo sila rito 4 nadagdagan ng 2 losses. Yung 2 losses ng Phoenix, San Miguel at saka Macau Black Knights. Okay, kaya 6-6.
San Miguel, 6 and 6, 6 and 6. Okay, tabla silang tatlo. Ano ngayon ang mangyayari dyan? Okay, quotient system shall apply. Ngayon, mga kababayan, hindi ko pa ma-compute o hindi pa natin mako-compute, no? Mahabang proseso po kasi. Kung ilalagay ko ngayon sa video na ito, tatagal po tayo mga kababayan. Saka na natin computein pag nandyan na or kung mangyayari itong scenario na ito yung 2.4 mga kababayan. Okay? Saka na natin discuss sa hiwalay na video. Okay? Pero ang gusto ko malaman ninyo mga kababayan, nung naglaro ang Phoenix at saka Terra Firma, talo po ang Terra Firma by 28 points. Kaya meron silang minus 28. Kaya makikita-kita mo kung gustong pumasok ng Terra Firma, kailangan nilang tambakan ng San Miguel. Well, ito hula ko lang naman to. Kasi malaki yung negative 28 mga kababayan. Okay? So, para mabawi nila yung negative 28 na yan at maging positive sila or makalaban man lang sa quotient, kailangan malaki yung lamang nila sa San Miguel. Okay? Yan. Okay? So, yan mga kababayan ang scenario natin. Okay? So, yung 2.4, hindi pa natin masabi kung sino ang papasok dyan dahil may mga laro pa po. San Miguel Phoenix, San Miguel Terra Firma. Dalawa pa po yan. Okay? At sa hiwalay lang natin na video kung mangyayari ito. Okay? Yan. Yan po ang mga scenarios patungkol sa laro ng San Miguel at ng Terra Firma. Again, ang laro ng San Miguel at Terra Firma para bukas ay susi. It is the key, no, for us to determine if the top 8 will already be complete, no, by tomorrow or hihirit pa. Okay? Terra Firma will take its chance, no, at another shot, no, and try their luck in entering, no, they'll try to attempt to enter the quarterfinals or the PBA Commissioner's Cup playoffs mga kababayan. Alright? Sana may nakuha kayo mga kababayan, ano? Yan. So, yan po ang scenarios po natin mga kababayan. Well, ito na yung pinaka, kasi ito yung huling kabit no, yung sa bandang baba kasi kaya hindi pa natin makumpleto yung top 8 kasi nga meron pang nagtatangka pwede pa ang Terra Firma. Okay? At pwedeng tingnan nyo naman sa mga scenarios natin, pwede pa malaglag ang San Miguel, no? Tingnan nyo kung may papanalo ng Terra Firma ang laro nila sa San Miguel. Yun muna una nilang gagawin. Okay? Ito yung mga therefore natin. Okay? Kung makakapasok ang Terra Firma, may pag-asa sila makapasok sa quarterfinals, gawin muna nila ang assignment nila bukas kung manalo sila sa San Miguel. Ulitin ko, kapag natalo na sila bukas, etong number 1 ang nangyari bukas, talo agad sila sa San Miguel bukas, wala na. Out na ang Terra Firma, pasok na ang San Miguel. Kompleto na po ang top 8 po natin. Okay? Ngayon, kung may magtablahan man doon sa 8, i-arrange na lang yon, i-rank na lang yon, depende sa quotient. Okay? Kaya ito pinag-uusapan natin itong Terra Firma at saka San Miguel kasi nga ito'y nasa dulo mga kababayan. Alright, hanggang dito na lamang po siguro mga kababayan ang ating updates tungkol dito sa scenarios na maaaring mangyari sa patuloy na nagaganap na PBA Commissioner's Cup Season 50 mga kababayan. Patuloy niyo po suportahan ang ating YouTube channel at mag-subscribe po kayo sa mga bagong pasok, sa mga bagong nanonood, nakikinig. Pwede po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo sa PBA at sa iba't ibang uri pa ng sports. Talking Toshi Sports lamang po mga kababayan. Don't forget to subscribe. Patuloy po ninyong suportahan ang ating mga videos na ina-upload. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye.